Kuya. Assalamualaikum mga brothers. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po sa opportunity na to na binigyan kami ng pagkakataon para maliwanagan lalo ang Islam at nadagdagan ang aming kaalaman tungkol dito at napahusay ang aming sarili kung paano isagawa ang mga pagsala at ang mga kultura na dapat sundin at ang mga aral na inilatag sa atin ng ating propeta ni Allah. Maraming salamat yun lang. Sa mga bagong sa ating new Muslim brothers, yakapin natin ang ating reliyon, tayo magtulungan, tayo isang kapatid dito, at ipagpatuloy natin itong ating gawain na naumpisan. Thank you. Sino ang next? Hindi pa naman na siya. Si Musa. Si Moses na taga Al-Khayat Ceramics. Yun. So Moses lang kanyang pangalan talaga. Mashallah. Si Musa. Assalamualaikum mga bro. Ustad o mga natin iba. Sa bago ko pa lang siguro simulan, tatapusin ko na. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa pagtuturo ng mga bro ko, sa mga ustad, at sa pagtanggap bilang isang bagong Muslim para matutunan, magturo din sa akin ng bagong relihiyon na tama at napalihis ako sa walang katuturan na relihiyon. At sana i-diretso nyo na mga kabro, i-diretso na dahil ako simula nung nag-shahada ako ay diniretso ko na. Masalah. At ngayon naano ko na yung mga paano sunod-sunod yung mga ko, may mga pagsala. Yung mga Salamat po, salamat. Si Isa. Mashallah. Nakakatapa daw ng matabang puso ng amin. Ikaw may share ka. Si Isa. Kashmir. Inshallah, bago si Isa. Bigyan mo natin si Sheikh Kashmir ng ilang sandali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung bro, ang may ibig ko sa inyong payo. Kasi bro, although kwento ko yung background ko sa inyo. Ako pinanak akong born Muslim, pero ako laking Maynila. Laking Maynila ako. Narealize ko na Muslim ako siguro high school na. Pangalan ko Muslim, pero nung mga panahon na yon, hindi ko ramdam eh. Kasi yung kultura, tapos yung mga kasamahan ko sa bahay, tapos yung mga kamag-anak ko, mga tiyahin ko, tiyuhin ko, mga first cousin, hindi mga Muslim. Bale, madaling salita, yung kalahati ng pamilya ko, hindi pa Muslim. Tapos alhamdulillah, nung may mga taga Baguio Boys na kaibigan ko, doon nakakay nila ako na magsagawa ng sala, hanggang na-encourage nila ako. Batid Muslim ka, kailangan mag-aral ka. Sabi ko, wala akong mag-aral. Kailangan mo mag-aral bilang isang Muslim, obligasyon mo. Obligasyon mong mag-aral. Obligasyon mong malaman kung paano sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaman mo kung ano ang tama sa mali. Sabi ko nung pala yun. Yan, nabuksan yung isip ko na kailangan ko palang mag-aral. Hanggang nakapagsabi sila sa akin, ano kaya bro, makapag-aral kayo sa Baguio? Sabi ko, paano? Sabi nila, gano'n, kitang mga kailangan mo. Tapos may nakapagsabi sa akin,
ano kaya bro, mag-aral ka sa Madina? Sabi ko, Madina? Ang layo naman nun, labas ng Saudi, labas ng Pilipinas. Sabi niya, walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa awa ng Panginoon, alhamdulillah, isa ako sa mga pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makapag-aral sa Madina, alhamdulillah. Inshallah ta'ala, doon ko namulat na mashallah, ito pala kaganda ang Islam. Alhamdulillah. Kaya bro, ang payo ko sa inyo, panghawakan nyo ng mahigpit ang Islam. Ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sa araw ng Hajj, yung pinakahuling khutbah niya bago siya tuluyang lumisan. Sabi niya, o kayong mga naniniwala, meron akong iiwan sa inyo na dalawang bagay na kapag ito ay inyong panghahawakan ng mahigpit, as in mahigpit na pagkahawak, kailanman hindi na kayo maliligaw ng landas. Hawakan ninyo ang Quran at ang aking pamamaraan, ito ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag ito ay panghawakan nyo ng mahigpit, hindi na kayo maliligaw ng tamang landas. Yung bro, sana itong araw na to, itong 3 days na seminar, sana ito yung maging umpisa ng pagsusumikap ninyo na mag-aral lalo. Hindi dito bro, hindi sa 3 days seminar na titigil yung pag-aaral. Titigil lang ang paghahanap ng kaalaman pag dumating ng ating kamatayan. Ha? Unang-una, pinapayuhan ko yung aking sarili at kayo, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na mag-aral tayo. Mag-aral tayo mabuti, inshallah ta'ala. Ay lang bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakita ko si Kashmir, payat, pagkalagala. So, alhamdulillah, dahil sumalatinan niya yung gusto niya mag-aral, so nagtrabaho muna siya ng ilang taon. So, dito sa Saudi Arabia, sa isang kumpanya, doon siya ay nabigyan ng pagkakataon. So, ginawa niya stepping stone yung yung pagtatrabaho. Then, alhamdulillah, ay kasama natin siya ngayon sa pag-aaral at pagpapalaganap ng Islam. Okay, si Kuya, nagtatanong, inshallah, sa taga SBG. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah na lumikha sa atin. At nagpapasalamat ako lalo sa Kanya dahil ginabayan niya ako na patungo dito sa Saudi Arabia na hindi pa natin alam yung Islam. At saka mayroong mga nakakaalam dito na ipinaalam sa atin ng Islam. Kaya naunawaan natin ang tunay na relihiyon. Kaya wala akong pag-alinlangan na yakapin ng Islam. Kasi Labas mo na. kaya niyakap ko ang Islam ng buong buo. At sa unang-unang niyakap ko ng Islam, hindi ko ito lubos na nagampanan kasi una-una yung pagsala, hindi ko na gampanan yung 5 bisis. Minsan isa, dalawa. Sabi nga ni Ustad. Pero nang ako hindi makasala, naisip ko sarili ko na may kulang sa akin na kailangan kong gampanan yung pagsala ng kumpleto. Kaya alhamdulillah, papasalamat ako na unti-unti ng isa, naging 2, 3, 4. Inshallah, buo na 5 sa isang araw. Kaya nagpapasalamat ako dahil yan ay nagampanan ko. Inshallah wa ta'ala, magtuloy-tuloy na hanggang sa Pilipinas. Inshallah. Sa Pilipinas, marami tayong mga kalaban doon sa ating pagka-Muslim. Una-una, pamilya, barkada. Yan, totoo yan. Kasi Wag lang yung shop. kasi, totoo yan.
Kasi yung mga ano natin, mga kabarkada dati, ako, marami akong kabarkada dati. Kasi doon sa amin yung trabaho ko doon, laging nagsasayaw. May grupo ako doon, kahit saan kami naglangyaw ng magsayaw. Kaya sabi nila na napunta ako dito, sa Facebook, marami nagsabi na, Tol, uwi ka na Tol, kasi jamming tayo, siya tayo, practice naman tayo ganyan. Pero sabi ko sa sarili ko, nilang isipan ko na, ano ang gawin ko na hindi ko yun magawa, na yung mga hinihiling nila, na magpainom, ganyan. Kaya naisip ko na maghanap pa ng kaalaman at patungkol sa Islam para yung puso natin ay ano talaga sa Islam, hindi natin magawa yung kasamaan, yung mga ipinagbabawal ng Islam. Kaya nagpapasalamat ako sa mga ustad natin, sa mga sheikh natin na itong seminar na to ay lalong parang yung puso natin ay na ano ba, na dapat natin gampanan yung pagka-Muslim natin. Hindi lang yung mag-Muslim lang tayo dahil kung may gusto tayo, niyakap natin ng Islam na hindi pala yung buo sa atin ba. At dapat yung gampanan natin dahil yung pag-Islam ay tunay na, buo na pinahayag na propeta. Kaya sa inshallah wa ta'ala, ako ay pinagsisikapan ko na gampanan ko ang aking pagka-Muslim, bagong Muslim. Sana malabanan ko yung mga ano doon sa Pilipinas, mga kufor doon, mga kupar, ano sila sa akin. Yun na, Ustad. Maraming salamat sa kalairan nila. Masya Allah. So, napaka-bagbag, damdamin ng ating narinig. So, Masya Allah, yun ay mula talaga sa heart. Alam niyo naman, pagka mula sa sarili talaga yung kanyang sinasabi. So, alhamdulillah. Inshallah, lahat sa atin ay ipagpatuloy natin sa Pilipinas. Ito yung sabi niya na sa Pilipinas talaga yung testing ground. Yan. Oo. Kaya dito pa lang ito mga kababayan, kung kayo ay hindi nagsasal, halimbawa, sabihin natin, hindi kayo nagsasala ng 5 times a day. Sa lugar na kung saan tabi-tabi yung masjid, bawat kanto may masjid, lagi po yung sinasabi. Isinasara lahat ng tindahan, ng establishment at ibang kumpanya pagka oras ng sala, 5 times a day yun. Malaking pagkalugi yun, actually mga kapatid, pero yun ay hindi kalugihan sa kanilang panin. Dito sa lupain na yun. Tapos hindi ka pa nagsasala. Aasahan mo kaya sa Pilipinas pagbalik mo doon, isasara yung SM para magsara ka lang ng door? Ha? Na yung masjid nandito sa susunod na bayan pa, iba nasa city pa. O, makapagsala ka pa kaya doon, kung dito naman sa malapit at tinitigil lahat, hindi ka nagsasala. So ito mga kapatid, testing, pagsasanay ito, dito sa Saudi Arabia, nang sa ganun, pagdating natin sa Pilipinas, nandun na yung puso natin sa pagsasala. Parang mabigat sa'yo kung hindi ka makasala, inaabangan mo yung oras. Gayon nandun ka halimbawa sa mga kasama ng kamag-anak mo at ng iyong pamilya. So, tsaka mga kapatid, huwag kayong matatakot na kung saan ay sa mga pagsubok na yan, haharapin natin yan, wala tayong magagawa para takasan yun. Pero ang pinakamainam, lalo na sa mga pamilya natin, lalo sa mayroong pamilya, na ipapakita natin ang magandang ehemplo, magandang example sa kanila. Na ikaw na dati halimbawa, kilala kanila na ginagabing uwi, galing sa barkada, lasing, nauubos ang pera sa yosi o sa ano bang mga bisyo, tapos hindi man lang makapag-spend ng quality time na kasama ang asawa at saka mga anak. Pero ikaw bagong Muslim, wala ka ng bisyo, hindi ka na umiinom, hindi ka na bababay, halimbawa, at lagi ka lang 5 beses sa isang araw na nakikita nila nagdarasal. Dati, tuwing Pasko lang, bagong taon, tsaka may celebration lang pumupunta sa simbahan. So, pag nakita nila sa iyo yung pagbabagong ganun, ay sila mismo magtatanong kahit hindi ka magsalita, ay ano yung napasok mo pare? Ano yan tayo yung ginagawa mo? Napakabuti yan, nalalagyan na nandito nakapokus sa amin.
Oh, yun ba yung masama, mga kapatid? Yun ba yung bagay na ikalulungkot nila? Kailanman hindi, mga kapatid. So, trainin din natin ating sarili, lalong-lalo na sa sala at pagiging mabuting tao, mabuting Muslim. Pagdating mo sa Pilipinas, inshallah, hindi ka mahihirapan. Inshallah ta'ala. Inshallah. Tawagin natin si kapatid na si Engineer Isa. Jesus. Inshallah. Kwento mo rin yung buhay mo. Opo, wala problema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayong salamat. Dami niyang sinabi. Di, unang-una sa lahat, gusto sana magpasalamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo sa Islamic Center. Kasi hindi kayo nagsasawang paliwanag sa mga bago na gustong mag-embrace ng Muslim. Ako, matagal na ako sa Saudi. Ngayon lang ako naging active. Kasi dahil sa kanila na hindi sila tumitigil na magkumbinsi ng mga kagaya natin na gustong mag-Muslim. Sayang nga yung panahon, sa tagal ko na rito, ngayon lang ako naging active. Alhamdulillah, ngayon marunong na akong magsalang mag-isa. Pero bago pa ako. Pero noon, nagsyahada na ako. Kaso lang parang hindi ko mo pinapansin na parang lang. Parang hindi lang ako mapaya sa kanila. Ngayon, napag-isip-isip ko, na parang andito rin ako, tapos parang parang tama talaga ang Islam. Kasi sa mga paliwanag nila na sinasabi sa akin, hindi sila nagsasawa. Kaya ngayon, unti-unti kong nauunawaan kung ano ang Islam. Saka kung paano maging Muslim. Kaya yun lang po, yung mga bagong Muslim na bagong embrace, huwag kayong mahiya na magsala kahit hindi nyo alam. Kahit hindi kayo marunong, pumunta lang kayo sa masjid. Kung anong ginagawa nila, gayahin nyo lang para kayo matuto. Kasi kung hindi kayo pupunta, hindi kayo matututo. Kung doon lang kayo sa bahay. And wala namang magsasabi sa inyo doon na mali ka eh. Kahit magkamali ka, hindi nila sasabihin yun. Tama. Yun lang po. Kaya po, yun lang. Salamat po sa lahat. Jazakallah. Pasensya na kayo. Bro. Mashallah, mashallah. So, napakaganda ng kanyang Tama naman yun, mga kapatid, na yung sala talaga ay isa sa mga, ayun ang pangalawa nating gagawin. Pagkatapos nating mag-Muslim, kaagad ay yung pagdarasal kasi nga, araw-araw yun. Yun ay, mga kapatid, pagkain niya ng ating kaluluwa. Napakaraming tao na pinapakain lang nila yung kanilang katawan. Okay? Mag-agahan, tanghalian, hapunan, may merienda pa sa pagitna. So, pagitan nila ay, so parang 5 rin, na yung kanilang kaluluwa ay nagugutom. Nauuhaw din sa bagay na magkukonek sa kanya, sa kanyang Panginoon, kung saan nagmula yung kanyang kaluluwa. So nagugutom ang kanyang kaluluwa at ang pangangailangan nun ay mabibigyan lamang yung sa pamamagitan ng pagdarasal na 5 beses. So para din yung pagkain ng ating kaluluwa, kagaya ng pagkain ng ating katawan. So yun, bilang mga kapatid, ay sa kasama ng ating pagpapakain, pagpapalusog ng ating katawan, ay palusogin din natin at pakainin ng ating mga kaluluwa. At ang isa sa mga inam na gawain doon ay ang pagsasala. Si brother. Inshallah. Tawagan natin si brother Muhammad. Mashallah. Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang balik Islam, dahil yun ang tamang tawag sa atin, balik Islam tayo. Gusto ko lang i-share at sasabihin sa inyo na hindi natin ipagyabang na Muslim tayo, kundi hindi maging humble tayo sa sarili natin. At dapat isalang buhay natin yung pagiging Islam natin. Kung ano yung nakasulat sa Quran at dapat nating sundin sa araw-araw natin na pamumuhay. Magiging humble tayo sa sarili natin. At yan na po. So magandang payo yun. Una-una sa ating mga sarili. Tapos sa lahat na pagpapakumbaba. Kasi yun ang katangian ng isang Muslim na talakay din natin kanina. Man tawada alillahi rafa'ahu.
Kung sino man ang pakumbaba para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang magtataas sa kanya, inshallah. O may share ka, Sheikh Hafid? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Musta kayo? Actually, sa tuwing matatapos yung seminar na to, actually ito yung pangatlo kong seminar. Sa tuwing natatapos yung seminar na to, medyo masaya ako, pero mas malulungkot ako. Ayaw, bakit? Masaya ako kasi may namit akong mga bagong mga brothers, may mga ngulit na naman sa akin sa Facebook, tatanong, yan yung mga yan. At nalulungkot din ako kasi maghihiwalay-walay na naman tayo. Although nandito kayo sa Yambo, kami na sa malayong lugar sa Madina, ilang oras yung biyahe. So, nakakalungkot dahil sa loob ng 3 araw na ito, marami tayong pinagsamahan, nakilala natin yung bawat isa. Okay? Nag-sharing tayo ng iba't ibang mga salita, no? Itong sharing na to, ibada para sa atin. Bakit? Pinag-uusapan natin ang ating reliyon. Pinag-uusapan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinag-aaralan natin ang kanyang mga sinabi. Ang mga sinabi ng Propeta Muhammad, pinag-aaralan natin. So, napakagandang gawain. At ito rin yung binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na sila yung mga dalawang tao, although hindi tayo dalawa, mga tao na nagsama para sa Islam, para sa Allah, para sa Rasul, para sa Islam, at naghiwalay para sa Allah at para sa Islam. At yung mga taong yon, sila yung papasilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang silungan, sa araw na wala nang ibang silungan maliban sa kanya. Alam niyo po ba sa araw ng paghukom, ang araw ay lalapit sa atin. Sobrang init nun. Ngunit merong isang shed, silungan, sabi natin payong, ito yung silungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga magsisilong doon, isa dito, yung mga taong nagsama-sama para sa Allah subhanahu wa ta'ala at naghiwalay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gawin niya tayo kasama sa mga taong iyon na magsasama-sama sa silungan na yun sa araw ng paghukom. At nawa magkita-kita tayo sa araw ng paghukom na magkakapatid at maging saksi para o sa bawat isa. Okay? Ito yung totoong kapatiran, mga kapatid. Kung alam nyo lang. Nalulungkot ako kasi lalo na yung sa mga nakasama ko sa grupo ko. Actually, pangatlong grupo na kayo Pangatlong grupo. So, nakakalungkot talaga. Although masaya kami para sa inyo dahil nabigyan kayo ng pagkakataon na tawag dito, makapag-aral, makilala nyo kami at makilala namin kayo. Di ba? So, inshallah, nawa magkita-kita tayong muli. Dito man sa Yambo, sa loob ng Saudi Arabia, sa Pilipinas man, magkita-kita tayo sa Pilipinas. Jamming tayo doon. Sa masjid. Sa masjid. Okay? O kaya naman, inshallah, magkita-kita tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganito na lang po. Baka mag-iyakan tayo dito. Ayoko mag-iyakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah, mashallah. Meron pa gusto magpahabol? Meron. Sino pa ba? Pangalan? Si volunteer news niya. Si engineer. Si engineer. Yun. Engineer Omar. Mayroon, di ba? Ayun, mashallah, si Kuya Mayroon. Ano pala mo sa Islam para si Kuya Omar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So magandang gabi sa inyo. Isang pinararating ko sa ating mga kasamahan sa Dawah Center na isang pasasalamat sa aming mga bagong Muslim regarding sa kanilang sinare at patuloy na kanilang paggagabay sa atin. Isang pasalamat din na hindi lang pala ang pinunta natin dito sa Saudi ay trabaho. Kumbaga, at least malaman natin kung anong tunay na reliyon para
sa ating sarili o para na rin sa ating mga pamilya. Hindi naman pala laging trabaho lang tayong trabaho. Mayroon pa palang pinararating sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lang pala tayo dapat kumita ng pera. Kumbaga, kailangan din natin linisin ang ating mga espiritu, hindi lang para tayo tumunga sa Jannah na tinatawag na paraiso. Sana sa ating mga bagong yakap sa Islam, sabi nga ni Kuya, ako man dati nung brother nung na gano'n rin ako nagsasala, nakakaya sa una, kumbaga naman yung magtutuwa dyan, ano bang ginagawa natin, nakakaya. Hindi naman tayo tatawanan ng mga ibang lahi dyan, mabibigla lang sila sa atin pag nakita tayo, nag-Muslim ka pa na, hindi naman tayo nila sisigawan, mali yung ginawa mo na, tatawanan tayo ng ibang lahi. Naranasan ko rin yun, pero kinokorek nila ako. Ginagay din nila ako. Gagay din tayo nila. Lalo ngayon, much more na tayo pa, kapwa Pilipino, nagkakaisa tayo sa isang language. Ngayon pa sila mga Arabic, mga Urdu. Sometimes, bibihira lang meron mag-English. Sana, itong ating pinasok nito ay ipagpatuloy na natin. Na kung saan alam na nating tama. Yun lang po.